Isa na naman pong mainit na balita ang lumabas tungkol kay Ripple at ang kanilang laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Ayon po sa ulat ay inalis na ng SEC ang permanenteng pagbabawal sa institutional sales ni XRP. Ngunit ayon po kay Ginoong David Schwartz, siya po ang CTO ng Ripple, hindi ito gaanong malaking pagbabago dahil obligado pa rin silang sumunod sa batas. Ngayon ano nga bang ibig sabihin ng pagtanggal ng injunction na ito? Malaya na ba talaga ang Ripple na ibenta ang XRP sa mga institutional investors? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang ating nakikita rito ay ang Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz. Ayan. Ano nga bang nangyayari dito kay Ripple at SEC? Para mas maunawaan po natin ay balikan muna natin sandali ang kaso ng Ripple laban sa SEC. Matagal na po kasing inaakusahan ng SEC ang Ripple sa illegal na pagbebenta nito ng XRP dahil itinuturing itong isang security imbis na isang cryptocurrency. Dahil dito ay ipinatigil po ang pagbebenta ng XRP sa institutional investors tulad po ng hedge funds at saka private equity firms. Ngayon ay pumayag na po ang SEC na alisin ang permanenteng injunction na ito matapos magkasundo ang dalawang panig. Bilang bahagi ng kasunduan ay tinanggal po ng Ripple ang kanilang cross-appeal laban sa SEC kapalit ng pagbabayad ng mas mababang multa na $50 million imbes na $125 million. Pero ang tanong, dahil wala na ang injunction, ibig sabihin ba nito ay malaya nang magbenta ang Ripple ng XRP sa mga institutional investors? Ayan. Ayon po sa ilang mga crypto analyst, maaring mabuksan muli ang institutional sales ni XRP kapag opisyal nang inalis ang injunction. Isa sa mga kilalang XRP analyst ay si Rat of Kahneman. Siya po ang nagbigay ng espekulasyon na baka wala nang hadlang sa pagbebenta na kay XRP sa mga hedge funds at saka private equity firms. Ngunit itinama po ito ni Ginoong David Schwartz. Ayan, ang kanyang maling akala. Sabi po niya na kahit alisin ang injunction, hindi ibig sabihin nito na maaari nang magbenta ang Ripple ng walang limitasyon. Ayon sa kanya, ang Ripple ay obligado pa ring sumunod sa mga umiiral na batas sa ilalim ng ruling ni Judge Analisa Torres. Kaya sa madaling salita ay hindi ito simpleng green light para kay Ripple. Kailangan pa rin nilang tiyakin na sumusunod sila sa securities regulations kung nais po nilang direktang magbenta ng XRP sa malalaking investors. Ngayon ano po ang mas malawak na impluwensya nito? Yan, bukod po sa kaso ng Ripple ay may mas malaking pagbabago na nagaganap dito sa industriya ng crypto sa ilalim po ng kasalukuyang pamunuan ng SEC. Ang SEC ay nagsimula ng lumayo sa kanilang enforcement-driven approach at mas nagiging bukas na po sila sa pagbuo ng malinaw na regulasyon para sa crypto market. Isa sa mga hakbang nila ay ang paghingi ng opinyon mula sa publiko kung paano po dapat i-classify ang iba't ibang uri ng crypto assets. Sa katunayan ay nagbigay po ng suggestion ang Ripple sa SEC at sinabi po nila ang tatlong mga bagay. Ayan, una ay dapat bumalik po ang SEC sa kanilang pangunahing tungkulin. Yan po ang regulasyon ng securities lamang. Pangalawa ay lumampas ang SEC sa kanilang nasasakupan. At pangatlo ay magpatupad ng malinaw at patas na regulasyon para sa crypto industry. Kung magpapatuloy po ang ganitong pagbabago, maaaring magkaroon ng mas malinaw at patas na regulasyon para sa buong crypto market. Hindi lamang para kay XRP, kundi para na rin sa ibang mga cryptocurrencies. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin ay maaring may positibong epekto ito sa market sentiment. Kahit hindi po direktang nakakaapekto ang injunction lifting sa retail traders, maaari po itong magdala ng mas mataas na tiwala kay XRP bilang isang crypto asset. Kaya yan, meron po itong ilang posibleng epekto.
Una ay dahil lumiliwanag na po ang regulasyon sa US, maaring mabawasan po ang uncertainty na nakakaapekto sa presyo ng XRP. Pangalawa ay kung muling makakabenta ang Ripple sa institutional investors sa legal na paraan, maaari pong tumaas ang demand para kay XRP na posibleng magpataas sa presyo nito. At ang pangatlo ay dahil binubuo na ng SEC ang mas malinaw na regulasyon para sa crypto industry, maaaring maging positibo rin ito para sa buong crypto market. Kabilang na po tayo dyan bilang mga Pinoy investors. Gayunpaman, mahalagang tandaan po natin na hindi po ito garantiya ng agarang pagtaas ng presyo ng XRP. Ang crypto market po ay nananatiling volatile at may iba pang mga bagay na maaring makaapekto sa presyo nito. Sa kabuuan ay ito po ay isang hakbang sa tamang direksyon. Ang pagtanggal po ng SEC sa injunction ay maaring sinyalis na nagiging mas bukas na po sila sa crypto industry. Ngunit mahalaga ring tandaan na hindi ito nangangahulugan na malaya na ang Ripple na gawin ang lahat ng gusto nito. Ang pagsunod po sa batas ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng development ng crypto market. Kung magiging patas at malinaw po ang regulasyon, mas maraming investors, kabilang po ang mga Pinoy, ang maaring maging mas kumpiyansa sa pagpasok sa crypto space. At ayan, sa pinakahuli ay ang pinakamagandang gawin natin bilang mga trader o investor ay ang manatiling updated sa mga nangyayari dito sa crypto market. Huwag po tayong umasa sa hype. Lagi tayong mag-research at gumamit po tayo ng tamang diskarte sa ating mga investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.